Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng Paano Mamuhay ng Biblikal at Praktikal sa panahon ng walang katiyakan. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pananambahan ngayong gabi, ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Biring Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakit sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang umukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Sa utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kapuluhan. Alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin, galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, at huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang mga nakaraan po natin mga episode ng seryeng ito ay natalakay po natin ang pananampalataya sa gitna ng bagyo, pag-asa sa panahon ng kadiliman, praktikal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos, panalangin sa panahon ng pag-aalala, ikaw ang ilaw ng mundo, paglakad sa kabanalan sa panahon ng tukso, pagpapatibay sa isa't isa, pagpili ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo, paglago sa gitna ng pagsubok, at ang kahuli po ay ang pagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Ang ating tatlong layunin sa pagtalakay ng mga seryeng ito ay palalimin ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa. Hubugin ang praktikal at banal na pamumuhay sa karunungan ng Diyos. At patatagin ang relasyon at pagkakaisa ng sambayanan ng Diyos. Okay? So ngayon po sa pagwawakas po ng ating sharing ito, ang pinakahuli po na mensahe po natin ay ang pagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Okay? Kung kayo po ay may Biblia, ay pwede po niyong buksan sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 10. At pinamagatan po natin pagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Alright. So, ating pong basahin ang talatang ito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ng kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti ayon. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Alright? So pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na samahan po tayo sa gabing ito ng ating pananambahan. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Nawa po ang mensahe mo ay makarating sa bawat isa. Nanawa ang tinig na ito, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na pumukaw sa aming mga puso. Na anuman ang mga problema, mga suliranin, mga alalahanin, mga kabigatan, ay magpapatuloy kami sapagkat ikaw ay may biyaya. Kaya salamat, Panginoon, sa gabi ito. Aming dalangin ang aming mga kapatid na nakatunghay sa sandali ito. Nanaway ang biyaya mo ang patuloy na magbigay sa kanila ng lakas. At makita nila, Panginoon, hanggang dulo na ikaw ay naroon. Ito pang aming dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? So, sana ay magtuloy-tuloy po ang ating recording na to, no? Kasi nagkaroon ako ng konting problema technically
dito po sa pagre-record na ito. Ganun pa man, ay purihin ang Diyos sapagkat nagawa natin ang paraan. Okay. So, ang aklat ng Epeso po ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ano po? At itong nilalaman nito ay tingnan po natin at po napakaganda po ng talatang ito. Ang sinasabi ni Pablo dito, yung kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapupunan natin sa winika ni Pablo yung kabutihan ng Diyos. Ito pala yung nagligtas sa atin nang tayo manampalataya. Yan po ay lahat ay biyaya ng Diyos. Mula po sa simula hanggang sa huli. Kaya makikita natin na wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Ito po ay purong biyaya. Ito po yung ating paniniwala na uh, sola gratia, by grace alone. Sola fide, by faith alone. At sabi dito, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Okay? So, in other words, wala tayong ambag. Biyaya nga ng Diyos eh. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Bakit daw? Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ayan. So tila ba pag tiningnan natin, ay tayo ay inaanyayahan na mag-ukol ng buhay sa paggawa ng mabuti. Bakit daw? Sapagkat yun ang nais ng Diyos eh. Titingnan niyo po yung kasunod na mga sentence diyan. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung paman na. Nung paman, ibig sabihin, bago pa nangyari ang lahat ng bagay sa mundo, ito na yung layunin ng Diyos sa atin na tayo ay makagawa ng mabuti. Ang tanong, ano ba yung mga mabubuting bagay na ating dapat na ipagpatuloy? Kasi may biyaya ang Diyos sa atin eh, para makagawa tayo ng mabubuting bagay. Kaya nga hindi po hadlang dito ang estado ng ating pamumuhay para makagawa ng mabuti. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Alright? Now, i-analyze po natin yan. Number 1, ano daw po yung ipinapakita ng talata tungkol sa pinagmulan ng kaligtasan ng tao? Ang sagot po dyan ay ipinapakita ng talata na ang kaligtasan ay nagmumula sa kagandahang loob o biyaya ng Diyos at hindi bunga ng pagsisikap o gawa ng tao. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at itinuturing na isang kaloob ng Diyos. Parang ganito po yan eh. Ang regalo na ibinigay sa iyo ay libre. So, hindi mo pinaghirapan yan. Tinanggap mo lang. So, ganun po yung larawan ng biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Kaya wala tayong ibinayad dyan eh, kundi tinanggap lang natin. Ganoon po ang kaligtasan na iniaalok sa atin ni Kristo. Yung manampalataya ka, yung tanggapin mo lang na si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan at siya ang iyong tagapagligtas. Maliban doon, wala na. Kasi pag ang ginawa ni Kristo ay dinagdagan pa natin, ay ano yan, kulang pa ang ginawa niya kaya nagdadagdag tayo. Kaya hindi po maaari na ang kaligtasan ay matamo sa ating mga gawa, kundi sa ating pananampalataya. Amen po. Kalawa, bakit binibigyang diin na ang kaligtasan ay hindi bunga ng mga gawa? Binibigyang diin po ito upang alisin ang anumang dahilan ng pagmamapuri ng tao. Ipinapakita na walang sino man ang maaring mag-angkin. Nakarapat-dapat siya sa kaligtasan sa halip. Ito'y ganap na nakabatay sa biyaya
ng Diyos. Kaya wala po tayong ipagmamalaki, hindi natin kayang bilhin sa pamamagitan ng ating mga gawa, pagkakawang gawa, pagsali sa mga iba't ibang grupo ng relihiyon. Hindi po yan ang paraan ng Diyos para tayo ay maligtas, kundi ito ay nirigalo niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ibinigay niya. At ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi ano daw? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang biyaya na ating tinanggap ay ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Maliban kay Kristo, anuman ang relihiyon na kinasasapian natin, kung wala si Kristo doon, walang kaligtasan. Katlo, ano daw po ang ugnayan ng mabuting gawa sa kaligtasan ayon sa talatang 10? Ang mabubuting gawa po ay hindi sanhi ng kaligtasan. Alright? Parang ganito lang po yan eh. Hindi ako nag-e-exercise para magkaroon ng katawan. May katawan na ako eh. Nag-e-exercise ako para lumakas. Naintindihan niyo po? So, ibig sabihin, ibinigay na sa iyo ng Diyos ang biyayang yan, gumagawa ka ng mabuti. Alright? Hindi para maligtas, kundi bunga ito ng kaligtasan. May katawan ka na, pinalalakas mo na lang. Naintindihan po? Alright? Nilalang ang tao kay Kristo Jesus upang mamuhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin ng Diyos bilang pagtupad sa layuning itinakda na ng Diyos mula pa nung una. So, kung ito ang layunin ng Diyos sa atin, na makagawa tayo ng mabuti, bago ka makagawa ng mabuti, kinakailangan ikaw ay maligtas. At ang kaligtasan na yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Maliban doon, wala nang kaligtasan. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit para maligtas ang tao. Unawaan po ninyo. Ibig sabihin, iisang pangalan lamang ang maaaring magligtas sa atin. Walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya nga, there is no name under heaven na maaaring magligtas sa tao, kundi ang pangalan lang ni Jesus. Maliban doon, wala na. Okay? So, mga kapatid, natalakay na po natin yung lahat ng mga episode nitong seryeng ito. At ito yung pinakahuli, na anuman yung pinagdaanan natin sa buhay na ito, mga alalahanin natin, mga problema sa buhay, mga hurt, pains, and suffering na meron tayo, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na magpatuloy sa kanyang biyaya. Alright? Kapag hindi ka nagpatuloy sa iyong pananampalataya, ibig sabihin niyan walang biyaya ang Diyos. Pero hanggat ikaw ay nagpapatuloy sa iyong pananampalataya kay Kristo, at tawag natin dito ay perseverance of the saints, merong biyaya ang Diyos sa iyo. Kahit na ano pang problema, sandamakmak na mga suliranin ang dumating sa iyo, kapag ikaw ay nagpatuloy, yan ay tanda lamang na ikaw ay isang pinili ng Diyos. Amen. Paano pastor kung huminto? Diyan natin makikita na talagang hindi ka pinili ng Diyos. Kasi ang mga pinili ng Diyos nagpapatuloy kahit na anong mangyari. Dahil may biyaya ang Diyos. Yung mga na-fall out o nalihis na ng landas, hindi talaga sila doon kasi pinili nila yan eh. Pero kung totoo nga yan, talagang merong ugnayan kay Kristo, ay hindi po yan hihinto. Yan ay magpapatuloy lamang. Sapagkat naniniwala yan sa soberanya ng Diyos, na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Na ang Diyos ang namamahala. Ang Diyos ang nag-iingat, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, itong ating mensahe ngayong gabi ay inaanyayahan tayo na magpatuloy sa biyaya niya. Tandaan niyo po, nabubuhay lamang tayo sa araw ito. Yung bukas, hindi natin kontrol. Sinong may kontrol?
ang Diyos lang. Kaya kung ano ang loobin ng Diyos na mangyayari sa iyo bukas, kalooban niya yan. Pero tayo na mga naniniwala sa Kanya, kung nakikilala natin siya at nauunawaan natin Kanyang kalooban, naniniwala tayo na bukas ay gigising tayo muli, pabangon, kakain, magtatrabaho, at magiging masaya ang buhay at patuloy na naglilingkod sa Kanya sa kabila ng ating mga problema. Amen po. So, kapag inisip natin ang bukas, mga darating na araw, yung ating mga bayarin, yung ating mga deadlines, yung ating mga iniisip na paano kung hindi mangyari, hindi mo na malalaman yan dahil hindi mo po alam ang mangyayari bukas. Ang tiyak ko lamang na mangyayari, ako'y naniniwala, nakasama ko si Kristo sa aking buhay. Yung presensya niya ay nasa akin. Ito yung pag-asa. Ito yung biyaya ng Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy. Kaya tayo nakatatagal sa maraming hamon at digmaan sa buhay. We are at war in the heavenlies. Gusto ng dyablo na tayo ilugpo. Gusto ng dyablo na tayo pahintuin sa ating paniniwala, pagtitiwala at paglilingkod sa ating Diyos. Pero dahil may biyaya ang Diyos, nagpapatuloy tayo. Kaya yan dapat ang ating ipagpasalamat sa Kanya. Alright? So, kung klaro po sa inyo yan, ay susulong na tayo. Ano po ang dapat kong gawin para magpatuloy sa biyaya ng Diyos? Are you ready? Okay, ito po yung mga practical na hango dito sa talatang ito. Sapagkat itong talatang ito ay napaka-classic po ito, no? Ito yung pinangahawakan natin ng kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kundi sa pananampalataya, kaya kayo naligtas. Alright? Dahil sa kabutihan ng Diyos. Kung titingnan mo yung kabutihan ng Diyos, wala kang bahagi dyan eh. Wala kang ginawa. Ang gumawa niyan, ang Diyos lahat. Ikaw ay tatanggap lang ng biyaya. At yun ang dapat mong ipagpasalamat sapagkat nakatanggap ka ng regalo mula sa Diyos. Amen. At walang iba kundi si Kristo na iyong Panginoon. Okay? So, paano tayo magpapatuloy? Anong dapat nating gawin? Una, magpakumbaba sa harap ng Diyos. Yung pagiging humble sa harap ng Diyos, hindi tayo mayabang, na nagmamalaki sa Diyos, na hindi natin siya kailangan. Kilalanin na ang kaligtasan na hindi dahil sa sariling galing o kabutihan, kundi purong biyaya ng Diyos. Lahat tayo makasalanan, walang perpekto sa atin. Kahit sino pang tao na nabubuhay sa mundo, lahat ay may pahid ng kasalanan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya tayo naligtas. Wala tayong pagmamalaki. Kaya yung biyaya na tinanggap natin, mula nang tayo maligtas hanggang sa ngayon, nagpapatuloy po yan. Kung naibigay ng Diyos ang pinakamalaki, kaya niyang ibigay ang maliit. The greater and the less. Kaya titingnan niyo po yung logic. Kung naibigay nga ng Diyos si Kristo sa atin, yung pangangailangan natin hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaya niya yan. Alright? Kasi naibigay na niya yung malaki eh. Itong mga detalye ng buhay na dinadaanan natin patungkol sa pera, patungkol sa kalusugan, patungkol sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga pangarap, sa ating mga gustong marating. Maliliit na detalye po ng buhay yan. At kayang ibigay ng Diyos sa atin yan. Alright? So, ang hinihiling sa atin ay magpakumbaba tayo na talagang tanggapin natin na kailangan natin siya. Alright? Wala tayong mapagmamalaki kasi iba nagmamalaki. Nagsikap kasi ako eh. Ay biyaya rin ng Diyos yan. Kaya ka nakapagsikap. Binigyan ka ng kalakasan, ng pagkakataon. Hindi mo pwedeng itsapera ang Diyos dyan na nagtagumpay ka. Wala ang Diyos. Isa pong malaking kasinungalingan yan. Ang Diyos ang nagtatakda ng panahon, pagkakataon, mga pangyayari.
para ikaw ay magtagumpay. Dahil kung sasabihin mo, nagsikap ako kaya ako nagtagumpay. Kasi kayo hindi. Hello, mga kapatid. Yan po ay pagmamalaki, pag-aangat ng sarili na lumalabas na dahil sa iyong pagsusumikap, kaya ka nagtagumpay. Alright? Ang Diyos po ang gumagawa ng paraan. Kaya kung titingnan natin lahat ng anggulo dyan, wala kang ambak. Alright? Ang pinakapunto dito na titingnan natin yung pananampalataya na naniniwala tayo kay Kristo. At naniniwala tayo na hanggang sa dulo ay hindi niya tayo iiwan sa mundong ito. Isasama niya tayo. Kaya nga, kung kayo po ay nagkakaroon ng mga maraming problema sa buhay, aalalahanin lagi ninyo, no? Na biyaya lang ng Diyos. Okay? Kalawa, magtiwala sa pananampalataya, hindi sa sariling gawa. Right? Yung pananampalataya po na ang Diyos ang may kontrol ng lahat, ang Diyos ang nagbigay ng lahat, ay napakalaking bagay po yan na ibinabalik mo doon sa mga nagbigay sa iyo, ang Diyos, ng lahat ng meron ka ngayon. Binigyan ka ng Diyos ng oras, binigyan ka ng Diyos ng lakas, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Alright? Lahat galing sa Diyos eh. Hininga mo eh. Lahat ng kinakain natin, sino ba nagbigay? Ay ang Diyos. Kaya yung magtiwala sa pananampalataya di sa sariling gawa, ito yung dapat nating gawin. Na wala tayong iniambag sa ating kaligtasan, kundi tayo ay tumanggap lang, nanampalataya. Yan po yung sinasabi natin dito. Okay? Sa mga desisyon at pagsubok sa buhay, pairalin ang pananampalataya sa Diyos sa halip na umasa lamang sa sariling kakayahan. Tayo kasi mga tao, may yabang talaga tayo. Yung sinasabi, may madiskarte kasi ako kaya. Hello, mga kapatid, biyaya pa rin ng Diyos. Yan eh. Pagka nakaisip ka ng magandang ideya na nag-pop up sa'yo, galing sa Diyos yan. Alright? So, yung umasa tayo sa sariling kakayahan, minsan yung paggawa natin ng kaya natin, doon tayo pumapalpak eh. Kasi mali. Sala doon sa prinsipyo ng katotohanan at honesty. Right? Yung diskarte na meron kang sasagasaang tao dahil may mga problema kang dumating sa buhay, doon tayo nagkakaroon ng problema. Okay? Kaya nga, pairalin natin yung pananampalataya lagi sa Diyos. At magtiwala tayo na siya ang gagawa ng daan para sa atin. Amen? So, ikalawa yan. Ikatlo, iwasan ang pagmamapuri o paghahambing sa iba. Huwag natin tayong magpapuri kasi magaling ako, kaya diskarte ko ito. O kaya mas mabuti pa ako sa kanya. Ay iwasan po natin yan. Dahil walang sino man ang naligtas dahil sa gawa. Walang dahilan para magmataas o maliitin ang kapwa. Kaya nga mga kapatid, yung pagyayabang ay walang puwang sa Diyos yan. Yan ay kanyang nire-reject. Pero kung tayo magpapakumbaba, magtitiwala, doon tayo mas lalong itinataas ng Diyos. Amen po. Okay? Kaapat, mamuhay ng may pasasalamat. Ginagawa ba ninyo to sa araw-araw? Eh, paano ka naman magpapasalamat, Pastor, kung wala kang ganito at ganito? Tandaan niyo po ito. Hindi po sa pagiging masagana ang lagi tayong magpapasalamat. Kahit sa kawalan, magpasalamat pa rin tayo. Bakit? Buhay ka pa eh. Ibig sabihin, meron pang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Problema lang yan. Pera lang yan. Yan ay pwedeng kitain at pwedeng ibalik. Pero yung magpasalamat ka, isa pong papuri sa Diyos siya.
na pinasalamatan mo siya. Ibig sabihin, bahagi siya ng buhay mo. Sa lahat ng iyong accomplishment, sa lahat ng iyong mga narating, yung pasasalamat ay ipamuhay natin lagi. Yung sa araw-araw, paggising mo sa umaga, nakabangon ka pa, magpasalamat ka sa Diyos. Meron kang pagkain na kakainin, magpasalamat ka sa Diyos. Yan po yung mga bagay ah, na tayo ay nabubuhay talaga dahil sa kabutihan ng Diyos. Ipagpasalamat natin yan. Pero kung nagrereklamo tayo sa buhay, doon tayo nagkakaroon ng ah, kumbaga sa tawag diyan persona non grata. Wala kang pasasalamat, ano? In-accommodate ka na nga, tinulungan ka na nga. Naalala mo, gusto mo yung bultuhan eh. Minsan ginagawa talaga ng Diyos, tinutulungan ka niya on that day. And the rest, bahala na siya bukas. Yung mga Israelita nga, sa halip na magpasalamat doon sa biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos, iba, sa kanilang mga pagiging greedy, naalala niyo yun, ang Diyos ay nagpadala ng maraming pagkain sa kanila, yung mana, no? Nasabi sa kanila ng Panginoon, mag-ipon lang kayo sa araw na to. Yung iba, sinobrahan. Di kinabukasan, bulok. Kung susunod tayo sa Panginoon, pasalamat tayo sa araw na to, yung binigay niya, sapat na yun. Okay? And then, bukas, panibago na naman. You know why it's happening? Bakit ito nangyayari? Yung magpasalamat ka sa araw na to. Kasi, maganda yung magpasalamat kasi fresh, kumbaga, naranasan mo yan. Na yung tulong, yung biyaya ng Diyos dumating sa iyo, fresh yan. Laging umaalala ang Panginoon. Hindi ka magpapasalamat pag dumating na yung next year o yung katapusan ng taon, tsaka ka lang magpapasalamat. Ito araw-araw to. Sa bawat sandali ng buhay mo, dapat kang magpasalamat. Kung ikaw ay nakatulog ng mahimbing, kung ikaw ay nagising, kung ikaw ay nakapaglalakad pa, kung ikaw ay nakapag-iisip pa, kung ikaw ay nakaiihi pa. Yung iba hindi na makaihi. So may problema sila dyan. So pasalamat tayo. Okay? Ang kabutihan na tanggap mula sa Diyos ay dapat magbunga ng pusong mapagpasalamat at maging masunurin. Kaya nga kung tinulungan ka ng Diyos sa araw na ito, magpasalamat ka. Bukas, panibagong hamon na naman. So magpapasalamat ka uli. Kasi this is one day at a time one moment at a time. Kung anong kailangan mo, yun ipoprovide ng Lord. Kasi kailangan mo ngayon yan. Huwag nating alisin ang ating isipan sa mga Israelita. For 40 years, hindi sila nagtanim. Pero hindi sila nagutom. Right? At ang tubig, lagi silang mainumit. At doon, makikita mo kung paano tinetrain ng Diyos ang ugali ng isang tao, yung maging mapagpasalamat at masunurin. Kaya kung ikaw ay mapagpasalamat sa Diyos sa araw-araw na biyaya na tinatanggap mo, abay mapalad ka kasi na-appreciate mo kung paano ka turuan ng Diyos na mag-humble, hindi maging hambog. Kasi diskarte ko to, kaya hindi po gano'n. Biyaya ng Diyos din yan. Amen po. Kalima, gawin ang mabuti bilang tugon, hindi bilang puhunan. Ito, yung concept po ng iba, yung gumagawa sila ng mabuti, napapanood naman social media yan para puhunan mo. Then later on, meron ka tatanggapin. There's nothing wrong with that. Pero hindi ito puhunan, na gumagawa ka ng mabuti dahil balang araw ay ititimbangin mo ito na nakagawa naman ako ng mabuti kaya siguro papapasukin ako ng Diyos sa langit. Mali. Hindi po yan. Hindi po mangyayari yan. Kasi ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo.
Hindi dahil sa ikaw ay gumawa ng mabuti. Yung paggawa po ng mabuti, bunga yan ng ating pananampalataya. Halimbawa ko na po kanina yan eh. Hindi ako nag-e-exercise para magkaroon ng katawan. Nag-e-exercise ako para lumakas ang aking katawan. Ganoon po ang pananampalataya. Okay? Hindi ka gumagawa ng bagay na ikaliligtas mo para maligtas ka. Kundi gumagawa ka ng mabuting bagay dahil ikaw ay ligtas na. Ang magsasaka ay hindi nagsasaka, hindi nag-aararo para makalupa. May lupa na siya eh. Binubungkal na lang niya yan kasi tataniman niya. Naintindihan niyo po. Okay? Kaya yung paggawa po ng mabuti, hindi natin puhunan yan. Ang paggawa ng mabuti ay hindi paraan para maligtas, kundi bunga ng isang buhay na binago na ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naligtas at nagbabagong buhay mo, ang tendency mo, gumagawa ka ng mabuti. Pero kung hindi ka gumagawa ng mabuti, baka hindi ka pa naligtas. Magkaiba po yun. Yung gumagawa tayo ng mabuti para maligtas, sala po yun. Pero gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay ligtas na, yun ang tama. Dahil doon ka inalaan ng Diyos na gumawa ng mabuti. At maraming bagay na mabubuti dapat nating gawin sa ating buhay, sa ating kapwa, sa ating komunidad, sa ating bansa. Alright? Simple lang po ang paggawa ng mabuti. Yung wag kang magtapon ng basura sa karsada, mabuting bagay po yan. Pero kung tapon ka ng tapon kahit saan, nakakapagdagdag pa yan ng kalat. Ano? Pero yung gumagawa ka ng maliliit na kabutihan, ay magiging maganda po ang impact niyan sa ating komunidad. At kahit sa ating pamilya, yung paggawa natin ng mabubuting bagay na maliliit. Alright? Ika-anim, hanapin ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Alright? Paano ba natin hahanapin layunin ng Diyos? Alalahanin na ikaw ay nilikha na may tiyak na layunin upang maglingkod at gumawa ng kabutihan ayon sa plano ng Diyos. So kung ikaw ay nabubuhay at walang layunin ng buhay mo, anong uri ng buhay meron ka? Kasi kung tayo nilikha niya, ang rason ay maglingkod at gumawa ng mabuti. Dahil nandiyan ang plano ng Diyos. Pero kung hindi pa ito nangyayari sa iyo, hindi ka nakakapaglingkod, hindi ka rin nakakagawa ng mabuti, ay baka walang layunin ang buhay mo. Alright? Alam niyo po ba yung mga walang purpose ang buhay? Yan po yung mga nagiging pabigat. Sa halip na sila'y pagpapala, sila yung sumpa. Gugustuhin po ba ninyo na maging ganon? Of course, hindi. Yung layunin ng buhay ko na makapaglingkod sa Diyos at makagawa ng mabuti dahil yun ang plano niya, ay nalaman ko na. Pero kung hindi mo pa alam ang layunin ng buhay mo, kung bakit ka nabubuhay, kung bakit buhay ka pa, ay dapat mong malaman yan. Kasi walang silbi ang buhay nang walang layunin. Alright? Lahat ng bagay may layunin. Imposible na walang layunin ng Diyos. Meron nga. At yun nga, ang purpose niya ay makapaglingkod ka sa Kanya. Sa anong paraan? Sa paraang kaya mo na ibinigay din ng Diyos sa iyo. Okay, sa ganitong uri ng paglilingkod, yung pangangaral, ito yung binigay sa akin ng Diyos. Kaya dito, kung sa paraang ito naglilingkod sa Kanya at nakagagawa ng mabuti, kung kayo ay binigyan ng kakayahan ng Diyos na uh, ng talento na maglingkod sa Kanya o pinayaman kayo at nakapagkawang gawa kayo, ayan ay para sa uh, paggawa ng mabuti at paglilingkod din sa Kanya. Kasi hindi po natin pwedeng ihiwalay ang ating sarili sa isang komunidad na ito ay pangrelihiyon at ito ay pangkomunidad lang. Hindi po. Iisa po yan.
na tayo'y kabilang sa isang komunidad na kung ano mang ginagawa natin sa ating kapwa, sabi ni Kristo, naalala niyo sinabi niya, Panginoon, kailan ka po namin nakita ikaw ay dumalaw sa mga nabilanggo at may sakit, namigay ng ganito, right? Yung mga bagay na ginawa niyo sa maliliit na ito, sa akin yung ginawa. Ibig sabihin, nagpainom ka ng isang basong tubig doon sa lingkod ng Diyos, sa Kanya mo ginawa yun. Nagtumulong ka sa iyong kapwa, namigay ka, kay Kristo mo ginawa yun. So yun ang sinasabi natin na yung layunin ng ating buhay. Kaya dapat alamin natin yung layunin ng Diyos, kung ano ba yung kakayahan natin para tayo makapaglingkod sa Kanya. Hindi mo kinakailangan maging mayaman. Hindi mo rin kinakailangan maging matalino para makapaglingkod sa Kanya. Kundi yung puso mo na nagpapasalamat sa Diyos kasi iniligtas ka niya. Alright? At hindi riyan sukli. Kundi yan ay layunin ng buhay mo na makapaglingkod ka talaga sa Kanya. Amen. Kapito, gamitin ang talento at pagkakataon sa paglilingkod. Ito yung aking sinasabi kanina. Yung kakayahan o talento. Ano ba ang talento meron ka? Ano ba ang pagkakataon para tayo makapaglingkod? Madali. Kung titingnan natin aspeto ng ating buhay, sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating komunidad, meron tayong talento at pagkakataon para makapaglingkod sa Diyos. Ang oras, haba-haba pa ang oras mo, kakayahan mo, at yaman ay maaaring gamitin upang makatulong sa kapwa at luwalhatiin ang Diyos. Mga kapatid, yung oras na meron tayo, may oras kang makinig, may oras kang makidalamhati, ay bahagi po yan ng ating pagtulong sa ating kapwa. At yung kakayahan natin, kung meron tayong mga talento na magagamit, na kahit sa gawain ng ating pagsamba, yung naganyaya kayo ng mga taong kailangan nilang makadinig ng mabuting balita. Kailangan nating may panalangin ito, Pastor. So yan, mga impluensya natin o mga kakayahan na maaaring binigay sa atin. Kung may yaman naman tayo, ito maaaring magandang maging tulong natin para sa gawain ng paghayo at pagtatayo ng mga simbahan. Okay? At yan ay para makatulong din sa ating kapwa. At ito ay pagluwalhati sa Diyos. Kaya na po ito ang mamuhay ng may direksyon at pag-asa. So ito po yung dapat nating gawin. Yung direksyon. Paano tayo magkakadireksyon sa buhay? Kung wala tayong sinusundan. Paano tayo magkakaroon ng pag-asa kung wala tayong nakikitang liwanag? Mga kapatid, dahil may tinakdang layunin ng Diyos para sa atin, mula pa nung una, maaari tayong mabuhay na may kumpiyansa at saysay. So, ibig sabihin, may confidence ka sa sarili mo na yung ginagawa mo, tama ito, mabuti ito, totoo ito. Kasi meron kang direksyon. Yung paggawa ng mabuti, bunga yan ng iyong pananampalataya. At yan, nagkakaroon ng saysay ang buhay mo. Tandaan nyo mga kapatid, balang araw magsusulit tayo sa Diyos. Lahat ng ating ginawa dito sa mundo, mula nung tayo pinanganak hanggang sa tayo mamatay, kung mabubuhay man tayo ng 80 years old, 100 years old, ano yan, recorded yan sa kasaysayan ng buhay. Na ikaw ay pinili ng Diyos at nakapag-ambag ka ng mabubuting bagay sa iyong kapwa. Naluwalhati mo ang Diyos sa buhay mo habang ikay nabubuhay, hindi ka hihiya ng itinulot mo, kundi papuri sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng ating mga desisyon sa buhay na ginagawa. Tandaan natin ito. At ng ating mensahe ngayon. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos na natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil sa sariling gawa, kaya wala dapat ipagmalaki. Nilalang tayo ng Diyos kay Kristo Jesus upang mamuhay sa andaw sa paggawa ng mabuti na siyang layunin niya para sa atin mula pa noon.
Ang tanong, gumagawa ka ba ng mabuti? Yan ang magandang tanong. Hindi naman po ako gumagawa ng masama, Pastor. Hindi ka gumagawa ng mabuti at hindi ka rin gumagawa ng masama, ay anong ginagawa mo? Yan ang malaking problema natin. Mga kapatid, anong saysay ng buhay kung wala tayong ginagawa? Dahil kung tayo naligtas na, hindi nga tayo gumagawa ng masama, hindi rin gumagawa ng mabuti. Napaka-imposible niyan. Alright? Either sa dalawa lang pwede natin gawin. Gumawa tayo ng mabuti o gumawa tayo ng masama. Definitely, kung hindi ka gumagawa ng mabuti, malamang masama ang ginagawa mo. Kaya ka hindi nakakagawa ng mabuti. Amen. Mga kapatid, it's time. Dahil sa kabutihan ng Diyos, biyaya ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Ngayon, ligtas na tayo. Kailangan makagawa tayo ng mabuti, pero hindi ka makagagawa ng mabuti kung hindi ka convicted, kung wala kang direksyon, kung wala kang kakayahan, imposible. Kasi lahat ng biyaya ay ibinuhos na ng Diyos sa atin. Kaya makagagawa na tayo ng mabuti. Huwag na nating hintayin. Alright? Na tayo pa ang gawa ng kabutihan. Tayo na ang gumawa ng mabuti. Simulan na natin gumawa ng mabuti kasi yan, bunga yan ng ating pananampalataya at yan ay ipagsusulit natin sa Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para ipagmalaki ang ating mga nagawa, kundi dahil yan ay bunga ng ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, bilang hamon natin ngayon, isabuhay ang pananampalatayang ng may kababaang loob. Ito po yung hamon na kilalanin na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi bunga ng sariling pagsisikap. Kahit iwasan ng pagmamataas. Kalawa, umasa sa biyaya ng Diyos, hindi lamang sa mabubuting gawa. Hamon na magtiwala ito sa kagandahang loob ng Diyos at huwag gawing batayan ng kaligtasan ang sariling mga gawa. Katlo, mamuhay ayon sa layunin ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Hamon na ipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Sapagkat ito ang layuning tinakda ng Diyos para sa atin na makagawa tayo ng mabuti. Amen po. Kaya nga kayo mga kapatid, ang paggawa natin mabuti, tandaan natin, isang bahagi po ng ating pasasalamat sa Diyos. Alright? Ano bang dapat? Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Ayan, libre na yan, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaking sinuman, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya mapalad kayo kung isa kayo sa mga pinili ng Diyos. At yan, ang layunin ay para maglingkod at makagawa ng mabuti para sa ating kapwa. At ito'y maglingkod at para sa kaluwalhatian ng Diyos. At habang ikaw ay naglilingkod, of course, ikaw ay masaya. Sapagkat lahat ng naglilingkod sa Diyos ay mayroong kagalakan at kasiyahan sa kanilang puso. Kung hindi ka nasisiyahan sa puso mo sa paglilingkod sa Kanya, meron kang problema. Kung napipilitan ka, meron kang problema. Tandaan natin na ang paglilingkod sa Diyos ay kusang loob, isang kagalakan bilang pasasalamat natin sa kaligtasan na ating tinanggap. Amen? Right? Kung kayo po ay napagpala ng ating mensahe, pwede po kayo magbigay ng mga kaloob, mga tithes and offering po natin, nakakerod po kay Sister Melinda. So tayo po'y manalangin at magpasalamat sa sandaling ito at na-record po natin itong mensaheng ito. Okay? At siguro aking request also pray for my father, no? Sama niyo po sa panalangin yung aking tatay.
Siya po ay naka-confine ngayon sa hospital due to pneumonia. Ano po. Let's pray for his recovery na sana ay makarecover siya. At ang panalangin ko dun sa kanya araw-araw ay maligtas. Na ebanghelyo ay maintindihan niya. May mga pagkakataon na nadidinig niya yung mensahe. Pero yung pagbabago kasi, yun ang pinakabunga ng tunay na pananampalataya. Pero pa man, ang kalooban pa rin ng Diyos ang maghanap sa kanya. Kung makarecover siya, we pray, makarecover siya. Para sa ganoon ay magkaroon pa siya ng pagkakataon na mas makilala pa niya ang Panginoon. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin ang aming mga kapatid. Ikaw po magpapala sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga kaloob. At isinasama po rin namin sa panalangin ang mga may karamdaman. Ganun po rin ang aking ama. Praying, Father God, for his recovery, his mercy be upon him. And I pray na naway mangusap ka, Panginoon. At yan din naman sa aming mga kapatid na mga suliranin, ko po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. At naway tulungan mo sila, O Diyos, sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright? Sa ating pong pangwakas na panalangin, nalingin at bendisyon, nabitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalaan ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. Amen. Ang, 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 magandang gabi sa inyo lahat. Umayo kami payapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po at magkita-kita po tayo ng next Sunday. We will have a face-to-face worship service sa Commonwealth. Ito pong darating na linggo. Magdala po kayo ng pagkain kung anong madadala nyo at tayo po merong communion also, fellowship, and everything. So let's pray for our sponsor, ating mga scholar. Okay? God bless you. See you po on this coming Sunday.